Sa murang edad ay isa ng ganap na piloto si Quinn Carlos Alvarez. Galing siya sa mayamang pamilya at siya lamang ang tagapagmana ng lahat ng ari-arian at negosyo ng kanyang ama. Pero dahil mas pinili niyang sundin ang sariling kagustuhan, kaya ipinaglaban niya ang pagiging piloto. Nagtagumpay siya sa kanyang hangarin, kaya naman ang sama ng loob ng kanyang ama ay nauwi sa kasiyahan. Hindi pa rin naman nagbago ang desisyon niya na ibigay ang lahat-lahat sa nag-iisa niyang anak. Sinabi din ng Don na kapag handa na si Quinn na pamahalaan ang kanilang mga negosyo ay may magtuturo sa kanya ng lahat. Tumango naman ang binata, pero ngayon isa muna ang nasa listahan niya at iyon ay ang mag-focus sa kanyang trabaho. Sabado noon at dahil walang nakaschedule na lipad si Quinn ay mas pinili niyang tumambay na lamang sa kanyang silid. Habang dahan-dahan niyang iniinom ang kanyang kape ay hawak-hawak niya rin sa kanan niyang kamay ang isang lumang larawan kung saan naroon siya at ang kanyang first love. Makikita sa larawan na parehas mga bata pa ang dalawa. Kung hindi siya nagkakamali ay 14 years old siya dito. Samantalang ang katabi niyang babae sa larawan ay 13. Ilang taon na ang larawang iyon sa kanya pero hindi niya pa rin magawang itapon sa kadahilanang iyon na lamang ang natitirang alaala niya kasama ang babaeng bata pa lamang ay minahal na niya. May mga pinangako din sila sa isa't isa at hanggang ngayon hindi pa rin siya nawawala ng pag-asang balang araw ay muli silang magkikita. Nasa ganoon siyang senaryo nang biglang magsalita ang kanyang ina na nooy nasa kanyang likuran na. Sa sobrang lalim ng iniisip niya, hindi niya namalayan na pumasok pala ang ina. "Oh, Ma'am, ginulat mo naman ako." "Oh, nagulat ba kita? Paano ba naman kasi anak? Kanina pa ako katok ng katok. Ayaw mo namang sumagot kaya pumasok na ako. Kanina mo pa rin tinitingnan ang old photo ninyo ni Ella. Miss mo na ba siya?" "Oh yeah, super ma'am. Gusto ko talagang bumalik sa probensya nila eh. Pero wala talaga akong oras. Isa pa, ilang taon na din ang lumipas. Ang dami nang nagbago. Baka hindi na rin niya ako malala or baka may boyfriend na rin siya." "Oh, who knows? Baka naman wala pa. Tsaka paano ka naman niya makakalimutan eh? Teenager na kayo dyan. Hindi mo ba siya sinubukang i-reach out sa internet?" "Oh yeah, I tried it so many times, ma'am. Pero ibang Ella Salvador ang lumalabas. Every time tinatype ko ang name niya for some answer. I wonder, nagkatapos kaya siya ng high school? Or nag-college kaya siya? Yan ang hindi natin alam. You know what? Back then, awang-awa talaga ako sa batang yun eh. And at the same time, na-amaze ako. Sobrang sipag kasi nun at maganda pa." "Yep, exactly." "Ay sus, napakaluyal naman itong anak ko. Parang ilang taon na din kasi ang lumipas eh, pero kay Ella ka pa rin nakatingala." "Of course, I wanna be like Dad. Loyal lang naman din si Dad sa'yo, right? Tsaka wala nang gaganda sa buhay na alam mong tapat ka." Natigil naman sila saglit sa pag-uusap nang biglang tumunog ang laptop ni Quinn. Tiningnan niya naman agad ang nakasaad sa notification at dooy isang listahan ng mga bagong sasabak na flight attendant ang naroon. Kung hindi siya nagkakamali ay makakasama niya ang mga ito sa susunod niyang flight sa Biyernes. Isa-isa naman niyang binasa ang pangalan ng mga babaeng nasa listahan at bigla siyang natigil nang makita niya ang pangalang Ella Salvador. Doon na bumilis ang kabog ng kanyang dibdib
na nahalata naman agad ng kanyang ina. "Oh, what's wrong, son?" "Oh, I just received my schedule, Mom, at listahan ng mga bagong flight attendant na sasama sa flight namin on Friday. And I saw Ella's name." "What? You mean Ella Salvador? Your first love? We just talked about her." "Kaya nga, I hope siya to, Mom. Meaning, nakapag-aral nga siya. Pero bakit siya nag-flight attendant? As far as I know, gustong-gusto niyang maging isang guro." Baka naman nagbago lang ang gusto niya. Possible naman yun, lalo pat 13 pa lang siya back then. "Yeah, okay, I'll call the airline office and I'll get her address." "Okay, and what's your next step kapag nakuha mo na ang address ni Ella?" Ano pa, magpapakilala ako sa kanya. Kung hindi niya man ako maalala, I'll do everything para makilala niya lang ako." "Okay, son, suportado kita. Basta kung ano man ang malaman mo, just accept whatever it is, okay?" "Oh yeah, don't worry, Mom. Matagal ko na pong hinanda ang sarili ko dyan." Ngiti na lamang ni Gwen. Nang makuha niya naman ang address ni Ella, ay dali-dali na rin siyang umalis ng bahay at agad na pinuntahan ang ibinigay sa kanyang address. Ilang oras pa ang lumipas ay nasa tapat na nga siya ng bahay ni Ella. Makikita niyang hindi naman ito masyadong kalakihan at sa tingin niya ay nangungupahan lamang ang dalaga doon. Kasabay ng matatamis na ngiti na kusang lumalabas sa labi ni Gwen ay ang pabilis na kabog naman ng kanyang dibdib. Ilang taon din niyang hinintay ang pagkakataong to at ngayon magkikita na silang muli ni Ella. Bago bumaba ay inayos muna ni Gwen ang kaniyang sarili, saka huminga ng pagkalalim-lalim. Nangakma na niya sanang bubuksan ang pintuan ng driver's seat ay doon na siya natigilan. Kitang-kita kasi ng dalawang mata niya ang pagdating ng isang puting kotse at unang bumaba doon ang isang lalaki na sinundan rin naman agad ni Ella. Hinalikan pa nito si Ella sa pisngi, saka gumayak ng muli. Ang nakatinging si Gwen naman ay isinirado na lamang ang pintuan ng kaniyang kotse, saka tahimik lang na pinagmamasdan ang nakatayong dalaga na makikitang nakangiti pa habang kumakaway sa papalayong kotse ng lalaking naghatid sa kanya. Hindi alam ni Gwen kung bakit bigla siyang nakaramdam ng galit ng mga oras na iyon. Kasabay noon ay ang biglaang pagsagi sa isipan niya ang mga pangako nila noon ni Ella na hihintayin nila ang isa't isa. Pero mukhang si Ella itong sumuko at hindi na nakapaghintay. Nang makita ni Gwen na papasok na ang dalaga sa inuupahan nitong bahay, ay doon na rin siya umalis at umuuwing bigo sa kanila. Tinanong naman agad siya ng ina kung ano ang balita sa lakad niya, pero nagsinungaling lamang siya na hindi niya naabutan si Ella sa bahay nito. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng Biyernes. Magkahalo ang nararamdaman ni Gwen ng mga sandaling papunta na siya sa airport. Una, makikita niyang muli si Ella ng mas malapitan. Pangalawa, hindi niya alam kung mamumukaan pa ba siya nito. At pangatlo, hindi niya alam kung bakit selos na selos pa rin siya sa halik na iyon. Pagdating niya naman agad sa airport ay sinalubong agad siya ng kapwa piloto niyang si Captain Santiago. "Captain Alvarez, napaaga kayata ngayon?" "Oh yeah, of course. I need to check on the flight attendants also. May trauma na ako sa mga flight attendant na dinaig pa ang intern dahil sa sobrang kabado. Ayaw ko na ng ganoong kasama." "I see. Yeah, nandoon na sila sa loob. 10 AM pa naman din ang flight natin kaya matitingnan po pa sila. Don't worry,
At dahil first time nilang lumipad, may kasama din silang pro na para i-monitor ang naging performance nila the whole flight, pati na rin ang paglanding natin. Pwede ba natin silang masilip? Oh, I think patapos na sila. Hintayin na lang natin dito sa labas. Nakita mo na ba sila? Oh yeah, kasabayan ko lang din kasi silang dumating kanina eh. Alam mo naman ako, laging early bird para i-rate ang mga bagong sasabak na FAs. So, how was it? Well, sa nakita ko lang, ang pinakamaganda sa kanila ay yung Salvador, pero mas attractive yung Pinon. Ikaw talaga. Sinasamahan mo talaga ng pampababae itong trabaho natin. Syempre, kung wala naman kasi sa lupa ang para sa atin, baka nasa alapaap or baka nasa isa sa mga passengers natin. Sira ulo ka talaga. Oh, ayan na pala sila. Maya-maya lang susunod na din sila sa atin papasok. Hindi naman umimik si Gwen, bagkus ay nakatingin lamang ito kay Ella. Totoo ngang walang nagbago sa mukha ng dalaga. Maamo pa rin ito, inosente at mas lalo pang gumanda. Mas pumuti din ito pero namayat ng kaunti. Nasanay na kasi siya noong mga bata pa lamang sila na medyo may pagkatsabi ito kaya medyo nanibago siya ngayon. Hello ladies, I am Captain Santiago and this is Captain Alvarez. Kami ang makakasama niyo ngayon sa paglipad. Siguro naman na-orient na kayo bago kayo lumabas sa mga dapat niyong gawin bago tayo lumipad. Habang nakalipad na tayo at kapag lumanding na tayo, make sure to know the rules at kung ano ang mga naka-assign ninyong gawin. Rinig niyang panimula ni Greg. Captain Alvarez, may idadagdag ka pa ba bago tayo pumasok sa loob? Muli nitong sambit na nakatingin na sa kanya. Oh no, wala na. I'm sure naman alam na nila ang gagawin nila at hindi na natin trabaho ang i-orient silang muli. Samahan mo na sila papasok, Captain Santiago. Pero pwede bang iwanan mo si Ella Salvador? Ha? Bakit naman? May napansin lang akong hindi kaaya-aya sa kanya. Sige na, susunodin kami agad. At iyon na nga ang ginawa ni Greg. Ang naiwang si Gwen at Ella naman ay doon na nakatinginan. Ella Salvador, right? Oh, yeah. Yes po, Captain Alvarez. Your skirt is too short. Ganyan mo ba talagang gustong salubungin ang mga passengers natin? Oh, I'm sorry, sir. Pero ito naman talaga ang uniform namin eh. May stockings naman din po kami. Bakit? Sinabi ko bang may iba kayong uniform? Alam ko rin na may stockings kayo pero hindi ba't ang iksi pa rin ng suot-suot mo? Ganito naman din po kaiksi ang uniform ng mga kasamahan ko eh. Hindi sila kasali sa usapan. Yeah, ang iba pong uniform ganito din po kaiksi, Captain Alvarez. Okay, I'll consider it for now. Pero kapag may oras ka, magpagawa ka ng bagong uniforme. Yung medyo mataas naman ang palda. Anyway, sumunod ka na sa akin at kailangan na nating mauna sa loob. Huling wika ni Gwen saka naglakad na nga papasok. Ang naiwang si Ella ay doon pa lamang nakahinga ng malalim saka dali-dali na ring sumunod sa kapitan. Naging okay naman ang mga oras na lumipas habang nasa himpapawid sila hanggang sa makalanding na nga sila. Sa araw ng pagbabalik na Manila sa Philippines Airport ay doon na nagkanya-kanya ng uwi ang lahat. Nagmamadali naman si Gwen sa paglabas dahil nagbabaksakali siyang maabutan niya pa si Ella sa labas. At hindi nga siya nabigo dahil naabutan niya pa ito na animoy may hinihintay na dumating. Waiting for someone? Biglang usal ni Gwen na hindi man lang tinapunan ng tingin ang dalaga. Opo, tanging sagot naman ni Ella. Your boyfriend? Oh, hindi po. Wala po akong boyfriend. Mister mo? Oh, wala din po, Captain Alvarez. Wala na tayo sa trabaho kaya tawagin mo na lang akong Gwen. Okay, sige Gwen.
Magsasalita pang muli ang binata pero hindi na nga natuloy nang makita niyang huminto ang isang puting kotse sa harapan nila. At kung maalala niya'y iyon ang naghatid sa dalaga sa bahay nito at hinalikan pa siya nito sa pisngi. Okay, mukhang nandito na ang boyfriend mo. Oh, no, hindi. Daddy ko po siya. Daddy mo? At doon na nga lumabas ang isang lalaking nakita niya kahapon. Malabagets pa rin ang pormahan nito pero kapag tiningnan sa malapitan halatang may edad na nga ito. Beneso naman agad ng lalaki si Ella at niyakap ng mahigpit. Doon na dumistansya ng kaunti si Quinn. Hey, so how's your first flight, princess? Rinig niyang usal ng ama ng dalaga. Oh, okay lang naman po, Dad. Oh, that's good. Okay, let's go. Pero bago kita ihatid sa bahay mo, gusto mo bang mag-dinner muna tayo kasama ang tita at ang mga kapatid mo? Pwede mong ikwento sa kanila ang nangyari sa iyo ngayon. Oh no, huwag na po, Dad. Gusto ko na rin po kasing magpahinga. Maybe sa susunod na araw na lang po. Okay, it's up to you. I'll let them know na lang. Kitang-kita pa ni Quinn kung paano siya muling sinulyapan ni Ella at nagbigay lang ng isang pilit na ngiti. Nang makaalis na ang kotseng sinakyan ni Lai, saka pa lamang din umalis si Quinn at dumiretso sa bahay. Pagdating ay sakto namang nasa may veranda lamang ang kanyang ina, kaya doon na ito nagtanong. Hello there! How's your flight, son? Oh, okay naman po, Ma'am. That's great. And how about the Ella Salvador as one of the new FAs? Si Ella ba talaga yun? Yes, Ma'am, it was her. Really? So what happened? May nagbago ba sa kanya? Did you two talk? Did she notice you? Ganun pa rin naman ang itsura niya, Ma'am, kahit medyo namayat siya ng kaunti. Sinubukan ko pa ngang magdahilan para lang makausap ko siya saglit. Pero normal lang naman ang pinapakita niyang sagot sa akin, as if hindi niya ako kilala. Baka naman naghihiya lang siyang magsalita dahil nasa trabaho kayo. Hindi, Ma'am, dahil noong palabas na kami kanina, kinausap ko pa siya ulit. I even said to her na tawagin na lang niya akong Quinn. Total, siya naman talaga ang kauna-unahang tumawag sa akin by my first name. Lahat ng mga kilala ko at kakilala natin, they used to call me Carlos. Pero I don't know kung bakit parang hindi niya ako kilala. At ito pa, sinundo siya ng dad niya kanina. At sa tingin ko, may kaya ang dad niya. Huh? Dad? May dad ba siya? Kasi noon, sabi ng nanay niya, which is my manicurista ko, wala na daw tatay si Ella. At kaya nga daw hirap na hirap sila. Pati nga daw baon ni Ella, kahit nung nasa elementarya pa lang ito, ay ginagapang pa niya. Ano kayang nangyari sa kanya at nasaan na ang nanay niya? Well, you should talk to her, son. I will, Mom, at hahanap na lang ako ng tamang tiempo para dyan. Ang daming tanong na naglalaro sa isipan ni Quinn ng mga oras na iyon. Kung bakit naging flight attendant si Ella, kahit halata naman sa mukha nito na hindi siya masaya sa tinatahak niyang buhay. At mukhang masasagot lamang ang lahat ng katanungang iyon kapag nakausap na niya ng masinsinan ang dating kaibigan. Kaya naman lumipas pa ang 2 araw ay nagpasya na nga si Quinn na puntahan muli si Ella sa bahay nito. Sakto namang palabas noon ang dalaga upang magtapon ng basura, kaya doon na rin naglakas loob si Quinn na lapitan ito. Ella, tawag niya dito. Napalingo naman agad ang dalaga saka kunot noong tiningnan si Quinn. Captain Alvarez? Quinn, sinabi ko na sa iyo diba na kapag wala tayo sa trabaho, you can call me Quinn? Busy ka ba? Hindi naman. Kakatapos ko lang din kasing maglinis ng bahay, kaya sakto lang ang dating mo. Okay, pasok ka muna.
Anyaya niya dito. Sumunod naman agad si Quinn sa dalaga, saka naupo na. Hindi naman masyadong maraming gamit sa loob, kaya alam ni Quinn na bago pa lang din si Ella sa bahay na iyon. Anong gusto mo? Coffee? Tea? Juice? Oh no, wag na. I'm good. So ano pala ang pinunta mo dito? At paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Hiningi ko ang address mo. Dito ka ba talaga nakatira? Nangungupahan lang ako dito, Quinn. I see. Hindi mo ba ako natatandaan? At doon na bahagyang natawa ang dalaga. Kumunot naman ang noo ni Quinn dahil sa naging reaksyon nito. Wait, may nakakatawa ba sa sinabi ko? Medyo. Natawa lang kasi ako sa iyo eh. Dahil iyon din sana ang itatanong ko. Akala ko kasi ikaw tong hindi ako maalala. Pero ganoon din pala ang naiisip mo sa akin. So, naaalala mo pa rin ako? Oo naman no. Paano ba kita makakalimutan? Ikaw lang naman ang nag-iisang kaibigan ko noon. Oh my, I thought you don't remember me anymore. You know, naisip ko rin yan sa'yo. Ang istrikto mo kasi eh. Kahit ang palda ko na hindi naman masyadong maikli, pinuna mo pa. Pero don't worry, nagpagawa na ako ulit ng bago. At iyon na ang lagi kong isusuot sa tuwing may duty ulit ako. Oh, I'm sorry about that. Okay lang no? Nga pala, ano palang sadya mo dito? Tsaka, kumusta ka naman? Well, I'm good naman. Ikaw ba? Kumusta na? Kailan ka lang ba pumunta dito? At bakit ikaw lang mag-isa? Where's your mom? Oh, siguro ang dami mo ng tanong sa isip mo, no? Oh yeah, of course naman. Okay, magsisimula na akong magkwento para makahabol ka sa talambuhay ko. Magmula kasi nung bumalik na kayo dito sa Maynila, naging malungkutin ulit ako. Wala naman kasi talaga akong kaibigan doon eh. Dahil nga ayaw nilang makipagkaibigan sa isang 13-year-old na babae na hindi pa rin gumagraduate ng elementary. Paano pa naman kasi, hirap na hirap kami noon. Kahit nga pang panahon namin, ginagapang lagi ni nanay ang pagkain namin. Ayun, nagsimula siyang magkasakit hanggang sa mabawian na nga siya ng buhay. That time, wala akong idea nun kung saan na ba ako pupulutin. Mabuti na lang at nagpakita si Daddy. Siya ang sumagot sa palibing ni nanay. Siya lahat. Nang may libing na rin si nanay, kinuha niya na ako at dinala dito sa Maynila. Ako, si Dad, si Tita, which is ang asawa niya, at ang mga kapatid ko sama. Kami lahat sama-sama sa isang bubong. Sobrang laki ng bahay nila at makikita mong ang mga kapatid ko sobrang spoiled. Lahat ng gusto nila binibigay agad ni Dad. Nung tinanong ako ni Dad kung gusto ko ba daw mag-aral ng high school, I said yes. Nakapagtapos ako hanggang nag-college ako. Sabi ko gusto kong maging isang guro, pero ayaw ni Dad. Siya ang may gustong maging flight attendant ako. So, sinunod ko naman dahil siya naman ang nagpapaaral sa akin. Kaya ito na ako ngayon. Mahabang kwento ni Ella. Pero bakit nandito ka ngayon at mas piniling mangupahan? Ayaw mo ba sa poder ng daddy mo? Oh yeah, gusto syempre. Mabait naman din ang mga kapatid ko, pati na rin si tita. Pero mas pinili kong idistansya ang sarili ko sa kanila. Minsan kasi nagsiselos ako dahil ang saya-saya nila. Yung mga kapatid ko, kahit ang liliit pa nila, pero ang saya-saya nila. Ang daming gustong makipagkaibigan sa kanila dahil mayaman sila. Ako noon, bata pa lang mulat na ako sa realidad. Ni hindi ko nga naranasang makipaglaro. Dahil kahit ang liit ko pa, kailangan kong pagtrabahuan ang babaunin ko sa paralan. Mahirap pero
Hindi ko sinisi si nanay sa naging buhay ko. Ganoon siguro talaga. Sayang lang dahil hindi niya na nasasaksihan ang kung ano man ang meron ko ngayon. Sayang. You know what? Sure naman akong proud na proud ang nanay mo sa'yo kung nasaan man siya ngayon. Don't worry, you have me. Nandito na ulit ako. I'm sorry kung hindi na ako nakabalik. Pinagbawalan na kasi ako ni Dad that time dahil kailangan kong mag-focus sa academics ko. Sinubukan kitang hanapin sa social media pero ibang mukha ang lumalabas. Wala akong social media account. Hindi ako mahilig dyan. Pero Ella, masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Oh yeah, oo naman. Masaya naman ako kahit papaano, Gwen. Bakit mo naman naitanong? Ngunit, imbis sa sumagot, tumayo lamang ang binata at biglang niyakap si Ella. Yakap ng pangungulila at yakap ng tunay na pagmamahal. I'm sorry, Ella, pero na-miss lang talaga kita. Ilang taon ko ding hinintay ang pagkakataong to na sana'y magkita tayong muli. Isang napakatamis ng ngiti naman ang pinakawala ng dalaga, saka tinugon ang yakap ni Gwen. Sobrang na-miss din kita, Gwen. Kung alam mo lang kung ilang paraan na ang naiisip ko para lang mahanap ka dito sa Maynila, pero hindi ko magawa-gawa. From now on, huwag kang mag-alala, okay? At nandito na ulit ako. Tutuparin ulit natin ang mga pangako natin before at papakasalan pa rin kita kahit saan mang simbahan yan. Naku, naalala mo pa pala yun? Akala ko pangakong bata lang yun. Hindi Idi sana na girlfriend na ako ng iba ngayon. Tsaka, can I have a request? Bakit? Ano ba yun? Kapag nasa trabaho tayo, huwag kang masyadong magpaganda, okay? Ayaw kong may magtangkapang umagaw sa iyo. Gwen naman, hindi pwede no? Papagalitan kami kapag hindi kami nakaayos. Tsaka, katulad mo rin, tutuparin ko rin ang mga naipangako ko sa iyo dati. Kaya huwag kang mag-alala. Including the 1 dozen children? Doon na sinapak ni Ella si Gwen. Aray ko. Oh, sorry. Grabe ka naman kasi sa isang dosina iyon ang sinabi mo dati, diba? Natatawa pang wika ni Gwen. Hindi na yun kasali. Tsaka bakit pa natin pinag-uusapan ng anak? Hindi ka pa nga nangliligaw sa akin. Di, manliligaw na ako sa iyo. Hindi naman nagbago ang nararamdaman ko sa iyo At hindi ko na patatagalin to dahil ilang taon din kitang hinintay. Awa, ang bilis mo naman yata, Captain Alvarez. Oh yeah, ganoon talaga para hindi masapawan. Sagot naman nito na siyang ikinatawa nilang dalawa. Magmula din nooy, nagsimula na si Gwen sa panliligaw niya sa dalaga. Kahit nasa trabaho sila'y hindi naman maiwasan ng mga kasamahan nila ang hindi tuksuhin ang dalawa dahil kung gaano ka-clingy si Gwen, ganoon din naman ka-sweet at kamaalaga si Ella. Kaya naman kahit ilang linggo pa lamang sila sa ligawan stage ay nalaman agad ng mga kasamahan nila ang totoong label ng dalawa. Hanggang sa mag-request na nga ang ina ni Gwen na papuntahin si Ella sa bahay nila para doon na mag-dinner, ay pinaunlakan naman agad ng dalaga. Dooy, napuno ng kwento at halakakan ang buong bahay. Inaamin ng Donya na hanggang ngayon ay bilib na bilib pa rin siya sa dalaga dahil kahit sobrang hirap ng pinagdaanan nito, nagagawa pa rin itong maging positibo sa buhay. Naku, iyan din siguro ang rason kung bakit hindi ka mabitaw-bitawan nitong anak ko, iha. Dahil dyan sa ugali mong hindi agad sumusuko sa hamon ng buhay.
Kahit noon pa man, pinabilib mo na ako sa kasipagan mo. Kaya hindi ako kukontra sa pagmamahalan yung dalawa. Nakangiting sambit ng Donya na siya ring ikinangiti ni Ella at Quinn. Ay sus si Mami, para namang hindi ka naging kontrabida sa love story namin noon ni Ella, no? Pabiro na lang sagot ni Quinn. Aba, natural. Kailangan ko naman talagang hadlangan ang love story niyo noon dahil ang babata niyo pa. You're just 14 that time and Ella's 13. Pero hindi naman ibig sabihin na naging kontrabida ako that time ay ayaw ko na kayong dalawa ang magkatuluyan, no? Ayan, nag-explain na. Okay na po, ma'am. Okay na po. Ikaw talaga, ha? O siya, sige na. Dahil nasa tamang edad naman kayo, pwede na kayong magpakasal agad at bigyan niyo ako ng kahit 4 na apo lang. Ma'am naman. Oh, bakit? Gusto niyo ba 5? Siyempre, na kay Ella pa rin po yun. Siya ang magdadala niyan eh. Tsaka hindi pa po namin yan pinag-uusapan dahil malayo pa po kami dyan. Kayo bahala. Basta minimum of 3 and maximum of 4, ha? Pagkasabi nooy, natawa na lamang din ang dalawa. Alam nilang kung may pinaka-excited na magpakasal sila'y ang Donya iyon. Kaya naman, nang sagutin na ni Ella si Quinn, ay pinalipas lamang ng binata ang ilang buwan. Saka nagpropose at nagpakasal sa simbahan. At ngayon, mukhang natupad nga ang hiling ng Donya na 4 na apo. Dahil ang plano ng mag-asaway, okay na sila sa lalaki at babae. Pero ang first, second, and third born nila'y parihas lalaki. At sa pang-4 na silang na ni Ella, doon na ibinigay sa kanila ang kanilang munting babae. Ngayon, masaya na ang dalawa kasama ang kanilang 4 na biyaya mula sa itaas. Nagampanan naman din nila parihas ang maging mag-asawa at maging ama at ina sa 4 nilang makukulit na bata. The end. Oh my kulay, napakaganda ang story na ito. I love this one. So nice and so sweet, diba? I love the part na naging emotional si Quinn. Tsaka hindi na nakapagsalita, so niyakap na lang niya. Oh my mama, na-touch talaga ako. At the same time, kinikilig. Oh my, hala uy. Oh, by the way, I would like to say happy birthday to my friend Teresa Conway. Naalala ko si Teresa sa story na ito kasi flight attendant si Teresa at ang husband niya British pilot, and it just happened na birthday niya. Oh my goodness, happy birthday Sita. Okay, if you enjoy, please like and comment. Thank you, Yin Yin, for writing this beautiful story. Thank you all my subscribers and listeners. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe. And don't forget to click the bell para ma-notify kayo kung may bagong upload tayo dito sa Kulay TV. Already, this is Ethel McManaman saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.